Naka-Facebook Live na po tayo sa Papa Chubs FB page. Barangay FM 100.7 Facebook page. Signal number 1 ang Misamis Oriental, Cagayan de Oro, Camiguin Island, Amping ang all. Di magbasa-basa. Stay dry. Ana ra na mga birada diha ka barangay. August Rush Mapano, good morning. Paki-share atong Facebook Live, paki-share. Wala goodbye. Bilang isang ama at haligi ng tahanan, handa nitong gawin ang lahat ng maisip niyang paraan para maprotektahan ang binuo niyang pamilya. Siyang sandigan ng lahat sa tuwing mag-ibana ang bawat dingding ng tahanan. Ikaw, kabarangay, paano ka ba pinoprotektahan ng padre di pamilya? Na, ambot lang, di ko ka-relate ani. Dear Papa Dudo, magandang araw sa inyong lahat. Ang nabalak Kamusta na kato kong papa bay? 5 years old, isang call center agent for more than 10 years. Dito ko na rin nakilala ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Si Jem. Chef. Kaedad ko lang siya, bagong agent siya at napunta sa aming team. Tinood yun na ba? Unay yun daw ng mga call center bay. Palagi kaming nagkakasama na naging dahilan para mahulog kami sa isa't isa. Hindi naman mahirap na in love sa isang katulad ni Jem. Mabait ito at maalaga. Bonus na rin na maganda siya at balingkinitan. Naging bukas na libro kami sa isa't isa at nalaman kong isa siyang single mom sa 2 batang lalaki. 2 years na siyang hiwalay sa kanyang naging asawa na si Henry. Mark John Gutierrez. 55 years old. Leo Labadan. Hi Sir Leo. Young teacher noong college si Henry noong nagkakilala sila at naging sila after makagraduate. Mahigit 10 taon din silang nagsama bago tinapos ni Henry ang relasyon nila. Hindi naman nagloko si Henry. Sadyang may mga relasyon lang na kailangang tapusin bago tuluyang masira pa. Sa bagong hindi naman sila natapos ay hindi naman kami makakapagsimula ni Jem. Jem. Kaya siguro ang plano ng Diyos. Nung naging kami ni Jem ay unti-unti ay pinakilala niya ako sa 2 anak niya at nung una ay pinakilala ako bilang kaibigan. Nakiband ako sa kanila tulad ng isang kaibigan. Dahan-dahan lang siyempre hanggang sa masanay na sila sa presensya ko. Inaral ko talaga kung paano pakisamahan ang mga bata. At nakuha ko na ang tamang timpla. Isang araw, pinakilala na ako bilang stepfather nila. Hindi namin sinabi. Hi Ti Eden. Kaya nga, Maulan nga. ako at sinabing masaya sila para sa amin ng mama nila, Papa Dudut. Ang saya ng araw na to. Kanina mo pa sinasabi yan. Oo na. Alam kong masaya na para sa iyo tong araw na to. Sorry kung paulit-ulit ako ha. Hindi ko lang talaga in-expect na magiging ganito kasi ang araw na to. Akala ko simpleng banding lang ang magaganap sa amin ng mga anak mo. Hindi mo inakala na ipapakilala na kita sa mga anak ko bilang boyfriend ko? Da. Pero alam mo, ang tagal ko lang hinihintay na ipakilala mo ako sa kanila bilang boyfriend mo. Kaya lang syempre, hindi naman kita pwedeng pilitin na gawin yun. Dahil mahirap ako. Hi Ami. Walay klase. Naman, dati pa kita gustong ipakilala. Lalo na nung nakita ko kung gaano
paano kayo nag-e-enjoy habang nagve-video games. Ang saya niyong tingnan, para kayong mag-aama. Ang dali naman kasi pakisama ng mga anak mo. Ang babae. Ay, Ano yun? Jem. Vacation leave next month. May nakita kasi ako amusement park sa Pampanga. Bala kong dalhin doon yung mga bata kung papayag ka. Wow! Sa ilang taon nating magkatrabaho, ngayon ka lang nagkaroon ng balak na mag-vacation leave, ha? Parang mag-enjoy kasi yung mga bata doon. Layer ang ginigugma, oy. Tungkol doon. Saka, education Labtok din mo. yung part na yun. Pwede yun sa mga anak mo. Mag-enjoy na sila. May matututunan pa. Highlands. Promote, ha? Sir Lance. Ka na. Shout out from Toyota. Sila na yung ganyo sa akin na manood ng vlogs. Na-enjoy ko na tuloy. Kaya nga eh, dati kape at libro lang ang hobby mo. Ngayon panonood na rin ng vlogs. Hindi lang vlogs ha, pati horror movies. Dati nakakornihan ka sa horror movies. Ang hirap mong sindakan pag nanonood tayong dalawa. Wala may klase. Ngayon, kapag nanonood tayo kasama ng mga anak ko, ang bilis mong sumigaw at magulat. Huwag mo sasabihin to sa mga anak mo ha. Pero scripted lang yung pagsigaw at gulat ko. Nabasa ko kasi na nakakadagdag yun na excitement para sa mga kasamaan mong batang nanonood. Nakikurious sila kung bakit gano'n ang reaksyon ng isang adult. Mas magfo-focus tuloy sila sa Sip. pinapanood nila. Sip. Talagang inaral mo kung Sip-sip, paano ano yun? makisama sa Sip-sip. mga bata, no? Oo naman, kailangan. Hindi lang naman ikaw makakasama ko, pati na rin sila. Dapat komportable sila sa akin at tanggap nila ako. Medyo people pleaser ang tanong, pero yun ang habol ko eh. Yung nagustuhan nila ako. Munang kalisod ba kung... Naisip ko lang, paano kaya kung... Teka, wag na lang pala. Nakakahiya. Ito naman ang bitin pa. Ano ba kasi yun? Naisip ko lang. Gusto mo bang dito na lang tumira sa bahay? Allah! Para dito sa bahay nyo? As in, magsama tayo? Live-in, ganun? Ayaw mo ba? Libin mo! Kita sisingilin sa renta. Teka, sigurado ka ba? Hindi ba mabibigla ang mga bata? Okay lang kaya sa kanila? Paano ba ang adjustment nila? Ano kaya pwede ko gawin para maging pulido ang mga unang stay ko dito? Live-in ba? Live-in. Teka, kailangan ko i-surf sa internet para... Huwag kang mag-overthink. Ano ba nga lalaki ka? Maging ikaw. Lalalala. Gets mo? Kasi doon ka namin minahal eh. Hello. Sa tingin ko naman, oo. Papadudot na pangiti ako sa huling sinabi ni Jem. Mahal na rin ako ng mga anak niya. Alam kong OA para sa iba pero napalundag talaga ako at napatili na akala mo ay talagang kinikiliti. Gugmaan, yun sabay. Pinigilan nga ako ni Jem. Alagsaw na ba ka ng inana, ka ng dawat ang anak. At magulat sila. Pero naiuban nga, mayra sa permiro, pero pag live-in na kay, OA na saya. sakitan na niya po ng anak. Ko noon. Wala akong pakialam kung hindi na ako nagtunog macho o maton noong time na yon. Keep safe, Ami. Walang makakapigil sa Mamerto akin. Alikino, hello po. Naramdaman yun. Pinag-usapan namin saglit kung paano ang gagawin sa pag-ipad ko at kung kailan namin yun. Sus kani nga wither, lami kay magkauna ba? Priority namin siyempre ang mga bata. Kahit sabihin tanggap nila ako pero kailangan pa rin naming magdahan-dahan dahil baka mabigla sila sa bilis sa mga pangyayari. Lagi, inay lang. Tuloy na pag-usapan na paundi-undi ang paglipat ko sa bahay ni na Jem. Ilahinay lang yun, kung sa may angay dalian. Go kung mag-sleep over ako roon para masanay na sila sa presensya ko. Hanggang sa mga sumunod, naging dalawa hanggang naging tatlo. Stepdad. Iwan na rin ako ng mga maliliit na gamit ko roon. Doon nga napansin na nila na madalas na ako doon na natutulog. Kaya nagtanong na rin sila. Naging honest naman kami sa pagsagot. Ang sinabi, ang plano naming mag-live-in na. Natuwa sila at hindi man lang nakitaan na nabigla sila. Mukhang inaasahan na nila na magsasama kami ng nanay nila. Naiyak pa nga ako dahil sinabi nilang masaya sila na doon ako titira. Dahil meron ng Brian Montano, mag-ina. DJ Pupoy, o sa mga Montano family sa Batang Upol. Bantayan at protektahan silang mag-ina. Papadudot. DJ Brian. Sigurado ka bang nakuha mo na lahat ng gamit mo? Wala nang naiwan doon sa dati mong apartment? Minaw nga radyo karon, Boss Brian. Kaya mo na.
Kailan lady, mali ako. Tuwing Sabado. Sabi ko naman sa kanya, ipa-deliver na lang na kapag may sobra siya. Oo naman. Kaya tuwing Sabado, may sabaw tayo. Pagkakaan niyo ng mga bata. Puro ka talagang kalokohan. Tulungan mo na lang ako mamaya sa pagpapalit ng kubrikama natin, ha? Maglalaba rin pala tayo bukas. Wala rin, manunod kami ng sini ng mga bata bukas. Ay, bakit di ko alam yan? Bakit hindi ako kasama? May sarili kayong GC, no? Tapos hindi ako kasali. Sa atin lang to ah. Pero kasi KG ka raw kasama, kaya ako lang in-invite sa sine. Ah, ganun, no? Uy, ano ka? Ay, ako lang, oh. Wala pa lang hapon pagkatao. Alam mo siya, kailangan ko eh. Henry, ikaw pala. Anong ginagawa mo rito? Masama bang dumalaw sa mag-iina ko? Allah! Hindi naman. Kaya lang sana nagpasabi ka. Rodel, siya pala si Henry. Tatay ng mga anak ko. Henry si Rodel. Boyfriend ko. Finally, nagkakilala na rin tayo. Lagi kang nakukwento ng mga anak ko. Sana naman maganda ang kwento nila tungkol sa akin. Maayos ka naman daw, sabi nila. Gusto ko lang makita kung totoo. Bakit ka ba nandito, Henry? Wala naman dito yung mga bata, ah. Nag-sleepover sila sa bahay ng lola nila. Di ba sinabi ko naman sa'yo? Sinadya ko talagang pumunta rito para makilala ko tong bagong boyfriend mo. Curious lang ako. Sa susunod, magsabi ka kung dadaan ka, ha? Hindi yung nang bibigla ka. Bakit kailangan magsabi pa ako? Bakit kailangan ko magpaalam pag dadalaw ako? Eh ako ang bumili ng bahay na to. Hugoy. Bahay na binigay mo na sa amin ng mga anak mo mula nung iniwan mo kami. Mukhang hanggang ngayon, hindi mo pa ako napapatawad sa pag-iwan ko sa inyo ah. Ginawa mo ba talagang biro yun? Lagot, Rodel. Mukhang hindi pa nakakabalik. Salamat. Misis ko sa akin. Baka mabilis lang itong maagaw pabalik. Na. Nakabubol na ako sa'yo dati pa. Impas. Ano ang feeling? Kung wala kang ibang magandang sasabihin, mas mabuti pa umalis ka na lang. Sa susunod ka na tumalaw kapag nandito yung mga bata. Kapag wala sila rito, hindi ka welcome. Pero, Alam ko na yung sasabihin mo. Ipapamukha mo na ikaw ang bumili ng bahay na to. Pero ikaw din ang nagdesisyon na umalis dito. Kaya gets mo na rin naman siguro ang punto ko, no? Jem, sa tingin ko ayos lang naman kung padaan-daan dito si Henry. Hindi okay yon. Nakatira ka na rito sa bahay at kailangan niyang irespeto rin yon. Hanep, ako ang magpapakita ng respeto sa boyfriend mo na tumira sa bahay na binili ko. Pero sige, bilang nanay ng mga anak ko, pagbibigyan ko ang gusto mo. Rodel, hindi pa to ang huli nating pagkikita. Hindi ko alam kung napansin ni Jem pero ang talim ng tingin sa akin ni Henry nang magpaalam ito para umalis. Nakaramdam na ako ng kaba una pa lang na tumapos siya sa bahay. Hindi pa man din siya nagsasalita pero parang narinig kong hindi niya ako gusto. Parang sinukat niya ang pagkatao ko sa pagtitig niya sa akin. Lalo na nung tinignan niya ako mula ulo hanggang paa. Hindi ako nakagalaw noon, nahirapan nga rin ako. Good morning, Papa Chops. Shout out mga taga Parañaque City. Oy, hi, Lucia Mindiogo. Naiintindihan ko naman, hindi madaling maiwan lalo't gusto ng isa ang buo ang pamilya. Pagkalis nga ni Henry, naglakas na ako ng loob na itanong kay Jem ang kabuuan ng kanilang relasyon. Doon ko na nalaman ang katotohanan. Hindi kasi ako nag-usisa masyado noon. Pero alam kong kailangan ko na yung gawin lalo't parte na rin ako ng buhay nila. Iniwan ng walang dahilan ni Henry si Jem. Pero bago pa man niya iwan si Jem ay nakaramdam na raw si Jem ng panlalamig at pag-iwan. Hi, Ana May Mapano. Ang imbestigahan ni Jem kung bakit ganon si Henry sa kanya. Inakala niyang Salamat. itong iba. Pero wala naman. Nabubuksan ba ron ni Jem ang lahat ng social media accounts ni Henry at nakakausap din ang mga katrabaho at kaibigan nito. Pero walang nakagilap si Jem. Na magbalik, di ba? Isang araw pag-uwi ni Henry, kinausap nito si Jem para maghiwalay na sila. Hindi na pinaglaban pa ni Jem kahit gusto niyang maliwanagan kung bakit isang araw ay ayaw na lang ni Henry. Sa pagdaan ng mga buwan at taon, inobserbahan ni Jem
lang si Henry. Basig lahi ang gusto ni Henry. Pagkakataon kung bakit ito nang iwan. Kung meron ba talagang ibang babae. Pero wala. Lo! Henry, hanggang ngayon, Hala, gaduda lagi ko. kung bakit siya nito. Kusog na kayo ang ulan sa Balingasag, amping tanan. Oy, amping mga taga Balingasag. Love stories. Forever. Naka-Facebook Live na ko sa Barangay FM 100.7 Facebook page ka Barangay ug sa Papa Chubs FB page.
Mang-amping ang tanan ha. Edsa magpa-ulan-ulan din na. Tapos magbinantayon kita. Sama ra na sa atong pagbantay sa atong mga kasing-kasing. Kay murag duda na ko ani ni Rodel bitaw ka barangay. Feel na ko kay mailog pa ni balik ang iyahang partner. Kay ang iyahang ex mo day tag-iya sa balay, which is dito na po siya nagpuyo karon kay live-in man din sila ka barangay no nag-live-in na. So akong tan-aw ani sa siging balik-balik dito sa ex na magbalik ragid gahapon ni sila ka barangay. Muning nakalisod lagi ba? Unya makita man pud nato kang Rodel nga maayo man pud siya nga kanang kwan. Maayo pud siya nga partner no. Actually na-realize gyud nako rare ra kani mga tawo nga mga hindani. Nang kabalo bitaw sila nga kanang inana ang situation pero still no gidawat niya. Nakisamahan siya. Pero wala lang lagi kinapay connection ba. Kapay connection ng iyang asawa, iyang partner sa iyang na tungod pud lagi kinaman po yung mga anak. Tapos ang ilang tungkaran sa yaman itong kuan di ay sa ex man di ay ito. Papa Chabs, ulan na diri from Barangay Kinawi. Oy, amping tanan. Kusog na kay ang ulan sa Balingasag, Papa Chabs. Maulagi. Ulan gyud karon ka barangay mao nang dili ta magkuan, dili ta magkumpiyansa, magamping ta perminti. Kay alas 12:25 na sa atong oras. Time check is brought to you by Tungod kay gusto sa right med nga maayo mo. Sunsalt. Yes, Sunsalt anti-dandruff for soft, gandang iwas dandruff hair this summer. Handog ng Robust, dietary supplement for men para sa mga kalalakihan. Forex Vitamin B1, B6, B12. Para excited. Barangay FM 100.7. Ikaw ang naku, maunang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sabi sa ako mga apo. Bye mami, unhasan mo na kong dagan. Uy, what ako? Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay, hits ka na, mas matalab para sa agay, yang pa sa heart kung sa bulsa. 950 lang SRP. Natin sa beauty sa generic and selective symptoms precision sa doctor. Yung bilagyan. Uy, natanaw na ba ka sa balita? Ang imong paborito nga Milo, Nakanay Twin Pack. So ipaayo sa kalami ang sustansya sa presyong 19 pesos SRP. Makaduha ka baso na. Unsa pa'y imong ginahulat? Palit na og Milo Twin Pack sa imong suping tindahan. Mag Milo everyday. Drink Milo everyday. Gipresentan sa Tiki-Tiki Serye ang mga bughat na drama ni Mama. Oo, nabatian yun na ako. Perting bugata. Ako ang anak sa Tiki-Tiki. Mingaw, Nabatian ang tanaw. bughat sa alaga ni Mami. Bughat sa vitamin. Gimingaw mong tanaw. Usog sa gana o pangpahimsog. Bughat si Baby. Tungod matag-adlaw na ka Tiki-Tiki. Yampingan pang Mami uban ang proper diet and exercise. Bisa na sa pakakabughat na, nakaya na ako. Mabatian ang kabughat sa alaga. Yan ang tatak Tiki-Tiki. Alagan yung nilagyan. Mahalagang maalala, ang Tiki-Tiki ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangamot sa anumang uri ng... Good morning, my dear plants. Didiligan ko kayo. Bakit di kayo matuyo? Hindi. Sorry, hindi kita nakita. Nadiligan ka tuloy. Good eyesight makes perfect moments for expert eye care. State-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Your eyes. Naka-duty ka? Oh, may naman. Kahapon, nakabatik ko og sakit sa lawas. Karon, bugat lang yun akong pamati. Basing tagma, maggrabe pag yun ni. Papagpapaguraba akong panahon. Aladong, kung naisakit sa lawas, pumugat ang pamati, sa yun ro na. Mag-Bioflu dayo. Kaya ang bisang sintomas sa flu. Bioflu? Sakto. Kung bugat ang pamati, kung sakit ang Papa Chabs, magstorya gidapat si Rodel. O dili Rosel ha, Rodel ang pangalan ha. Sa iyahang partner kay siyara ang masakitan. Labi na kung ihatag niya ang tanan. Lagi mo. Knowing pagid ba nga bisita-bisita pa di ang ex day ka barangay no.
Pasin gyuday nga naapay chance nga mabalik ang tanan unya di ra bagid tinuod ay ang hinala sa babae nga naa siya'y laing babae. Makaduda sa ka barangay kung unsay lain adto iyang ex. Yan to mang judge no. May pagpaminaw di ay kang Leo Labadan no, Boss Leo. Sa mga Bahian family kang Lucia Bahian. And sa tanang pamilya niyo, especially si Baby Zachary Aiden Labadan, dagan kay salamat Papa Chops. And to Ami Murula, hello po, keep safe sa inyo ang tanan din na kabarangay. And to sa Dibok compound yan ni Brian Montano, sa mga gapang repair o mga appliances diya sa Zone 4 Patag Upol sa Montano compound. May pagpaminaw. Maraming salamat po. 12:30 sa tong oras. Pa-shoutout naman pa-subscribe sa silong nimo. Pa-subscribe mag-give sila kay sila 3. Kay doon na may ginaing nga 2 is better than 1. Medical DTX 500 suplemento nga himo sa sugar cane extract kag daon sa ngaman. Medical DTX 500 pagkaon sa sustansyado nga pagkaon ug exercise kakatagan basta tigapahuay ang atong lawas. Gamupod ang DTX 500. Medical DTX 500 hindi gamot, hindi dapat gawin paggamot sa anumang uri ng sakit. Continuation na sa tong Barangay Love Stories. Ano kayang mangyayari ka barangay? Kadayon ba kanilang relasyon no? Sumut na kay kadto-adto pa man day ang ex ka barangay no. Papa Chabs mag-ipon sila tulo. Kay do na bayay ginaingon nga 2 is better than 1. Bisan siguro pwede sila lugar tulo tapos so sa lugar share lugar. May pagpaminaw din sa imong Sir Jess and to Mylene Labadan. Guards ko sa imong ilong Papa Chubs. Gimingaw mig tan-aw sa imuhang face. Ba? Nasa na imingaw na ni nga dagway ba? Salamat din niyo mga barangay. Sige na padayon na ta. Padayon na ta sa ato ang part 2 sa atong Barangay Love Stories. Dili lang sa Barangay FM 100.7 Basta FM Barangay FM. Salamat Sir Jess. Mahal kay Nick. Mahal kay. Di na ko mapalot dito. Dito lang ako sa Tagsing Binta. Nung sinabi ni Jem na naka-move on na ito kay Henry, pinaniwalaan ko yun. Ako naman na mahal niya Ako lisod lagi kay na bay para sa ako lisod kay na bay. Sa akin na siya Butang natong naka-move on na lugar pero gabisita man gud ang very sensitive pagdating sa pangailangan at emosyon ng isang babae. Masasabi kong naibibigay ko ang lahat sa kanya at nararamdaman kong sapat na yon para kay Jem. At lalo ko pang ginagalingan araw-araw para ipakita sa kanya na karapat-dapat ako sa kanya at sa mga anak niya. Sa mga anak niyang napamahal na rin ako kahit sa maiksing panahon pa lamang ng pagkakakilala sa okay man na bay pero kay Henry naman ay sinusubukan ko pa rin siyang kilalanin at tansyahin at madalas na itong nagpupunta sa bahay. di ba? Totoo naman Sa ingon. ang pangako kay Jen na magsasabi ito bago pumunta sa bahay. Shoot kay na bay. Hindi siya nang bibigla at saka dumadalaw lamang ito sa bahay kapag ganito ng mga bata. Nakakatuwang ang makita si Henry na nakakabanding ang mga anak niya. Bigla ko naalala ang tatay ko. Hindi ko kasi na-experience ang ganon. Ay mao di ay. Masaya ako na merong mga katulad ni Henry na kayang maging present sa mga anak niya. At pangako ko balang araw kapag nabiyayaan kami ni Jem na mga anak ay magiging present din ako. At sisiguraduhin kong maibibigay ko lahat ng kailangan
Ulan yan, ulan. Pa ito makauwi kagad dahil wala itong mabog na sasakyan. Agoy. Kaya nakausap pa namin siya sa kusina habang nagkakape, Papa Dudut. Dito, mga ni matulog. Labaw bay. Lakers versus Miami Heat. 3 oras nang tuloy-tuloy ang ulan ha. Hihintog pa kaya to? Hala, Bakit naman labaw kasi naman ngayon mo pa tulog. naisip na hindi dalhin yung sasakyan mo? Hindi sana nakauwi ka na kanina pa. Talagang gusto mo na akong umalis, no? Kasi napupuyat kami ni Rodel kakahintay na makaalis ka. Pasensya ka na, Rodel. Kung napupuyat ka, ha? Mukhang mahina ka pala sa puyatan. Bakit ganyan ang tawa mo? Parang tawa ng babae. Pati tawa ng boyfriend ko, pupunahin mo? Sumugod ka na kaya sa ulan para makaalis ka na rito. Kung ano-ano na lang napapansin mo eh. Aba, masama bang tanungin kung bakit ganun ang tawa niya? Sa nabigla ako. Hindi naman ako sanay sa lalaking may tawang pambabae. Hindi na ba talaga titigil? Tama naman si Henry, Jem. Taong babae talaga ako. Yun na rin madalas sinasabi ng mga kaklase ko noon. Oh, kita mo na. Rodel, pigilan mo yan sa susunod. Kasi baka mapagkamalan nilang bakla ang magiging stepfather ng mga anak ko. Napipigilan ko naman minsan. Pasensya na ha. Ganito lang talagang tawa ko kapag masyado ako na-excite. Munti ka na akong magduda sa'yo eh. Ikaw ang magiging ilaw ng tahanan imbis na si Jem. Siguro naman kaya mo na sugurin tong ulan, no? Lakarin mo na ngayon. Umalis ka na. Oo, pwede naman dito ka na lang din matulog, Henry. Kasya ka naman sa sofa. Bukas ka na lang ng umaga umalis. Delikado na rin kasi sa daan. Rodel! Salamat sa offer, Rodel. Pero si Jem pa rin ang masusunod. Uuwi pa rin ako. Baka bangungutin lang ako rito dahil sa sama ng loob nitong ex-misis ko sa akin. Ikaw ang bahala. Ay, Rodel, baka pwede ikaw na lang magsundo sa mga bata bukas pagkatapos nila sa klase. Hindi ako naalala, kailangan ko palang samahan si nanay sa check-up niya. Bukas na pala yun ng hapon. Sige, walang problema. Libre ko na lang din sila na ice cream bukas bago kami diretso dito sa bahay. Matutuwa mo ngayon. Ice cream? Anong akala mo sa mga anak ko? Dalaginding? Wala naman sa kasarian ng pagkain ng ice cream. Nung bata pa lang ako, yun ang paborito kong kainin pag-uwian. Nakakawala ng pagod yun dahil doon sa tamis ng gatas. Kaya naman pala ang lamya mo. Naiintindihan ko na. Wala ka bang tatay? Henry, sobra ka na ha? Below the belt na yung mga sinasabi mo. Nagtatanong lang ako. Ano bang masama kung alamin ko kung mayroong nagpalaking tatay dito kay Rodel? Wala. Wala akong nakilalang tatay. Pero maayos naman akong pinalaki ng nanay ko. Tama yun. Ang nanay niya na nagturo sa kanya kung paano tumrato ng tama ng kapwa. Lalo na sa mga magagaspangan dilang katulad mo. Ha? Dito, gini makatulog wa. Papa Chap, shout out naman diri sa Claveria. Kusog na kayang ulan. Uy, amping mo diya ha. Hindi ko alam ang gagawin. Hindi Hi, ma'am. tingin isamahan sa kanila lalo nating Henry. Tama naman siya. Malamya ako at hindi ko nakilala ang tatay ko. Walang nagturo sa akin kung paano maging matikas, maskulado at matatag. Pero mabait ako at mapagmahal. Nakuha ko yon sa nanay ko at kalmado at nurturing din ang aking ina. Very expressive at gentle. Lahat ng mga yon ay nagustuhan sa akin ni Jem na mga namana ko sa nanay ko. Kaya nga mabilis ko siyang napaibig. Yun nga rin daw ang nagustuhan niya, lalo para sa mga anak niya. Pero pagdating kay Henry, kulang yun. Mali yun. Hindi ko naman may paliwanag kay Henry na hindi ko kayang abutin ang mga ini-expect nito para sa akin. Gusto ko lang Ang para rawam. baka naman pwede na yun. Ako lang putang. Dasal ko na matapos na ang paglan. Hindi ko na rin kaya pa ang makaharap si Henry. Mas lalo lang ako nanlilihin sa tuwing nakikita ko siya. Lagi akong takot, laging nanginginig kapag naririnig ko ang boses niya. Sa totoo lang ay bihira ang mga kaibigan kong lalaki na very masculine, tulad ni Henry. Karamihan, mga babae ang nakakasalamuha ko.
og tubig gamay Babards para di siya magdikit mo. Kaya bagong experience talaga ito kay Henry para sa akin. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako matatakot sa kanya at lagi naman ako pinagtatanggol ni Jem sa kanya. Kansawan ba kay wala daw papa mo. Kaya na lalo't hindi naman daw yun ginagawa ng babae. Dapat ako ang nagpoprotekta sa kanya tulad ng pinangako ko. Pero bakit baliktad ang mga nangyayari, Papa Dudut? Lakaw karon Babards. Nakainis talaga yung Henry na yan. Tawad na po. Nakaalis naman na siya. Umalma ka na. Paano kung kakalma, Ber? Nakita mo naman kung paano kanya dautin kanina. Bro, ako Hindi naman sa bait yun. Sinusubukan ko lang intindihin yung side ni Henry. Buti ka pa sinusubukan mo siyang intindihin. Kanigin si Henry. Wala. Henry Umaga Diaz. Talim ng dila. Hindi man lang naisip kung nakakasakit na ba siya sa mga pinagsasasabi niya. Buti pa camera apps, may Basig- filter. Yung basig buwan bet na ni. yun, wala. Basig bet ni Henry si Rodel. Talagang gano'n lang siya. Pero mukha naman siya mabuting ama. Pero mabuting asawa, Hindi ba siya naging mabuting asawa sa'yo? hindi. Hindi niya nabigay yung mga kailangan ko. Ni minsan hindi niya ako sinabihan na maganda ako o Ugoy. kaya mahal na mahal niya ako. Walang lambing. Ni minsan hindi niya ako pinost sa Facebook niya. Goy. Ihawakan yung kamay ko kapag naglalakad kami o nasa date, ayaw niyang gawin. Goy. Nahihiya raw siya dahil maraming nakatingin. Agay. Cool niya sa akin palagi. Agay! Bakit daw hindi ako makontento na good provider and good protector siya sa aming mag-iina? Hindi niya maintindihan na bilang babae, gusto ko rin na nilalambing. Gusto ko rin na nasasabihan na maganda ako at mahal na mahal ako. Hindi ko kailangan ng lalaking laging maskulado at matapang. Words of affirmation and physical touch ang love languages ko. Yun naman ang sinasabi ko pero hindi siya nakikinig. Siya pa rin dapat ang masusunod kung paano ako mahalin. Tama ba yun? Ay, kaya siguro laking ginhawa na rin na iniwan niya ako. Kasi alam ko na hindi ko siya kayang iwan nun kahit na alam kong hindi ako masaya sa kanya. Sana naman makamove on ka na sa kanya, ha? Pero maging rebound. Hindi ka rebound. Mahal na mahal kita. Ah! Kasi ikaw, nakikinig ka sa akin. Mao lagi na, maminaw. Gustong mahalin. Ang lambing mo, ang gentle mo sa akin. Walang araw na hindi mo pinaramdam sa akin kung gaano ako kaganda at kung gaano ka kaswerte sa akin. Allah. Swerte naman talaga ako sa'yo. Allah. Hanggang ngayon, nagtataka pa rin ako kung bakit ako pinili mo. Yan nga ang baguhin mo sa sarili mo, Rodel. Taasan mo naman ang tingin mo sa sarili mo. Kaya ka binubuli ni Henry madalas kasi alam niyang kayang-kaya kanyang tiklupin. Eh, sa totoo naman, Pero yung tawa mo ha, panatilihin mo yan. Huwag mong baguhin. Masaya akong naririnig yan. Huwag kang maniniwala kay Henry. Masarap sa tenga yung tawa na yan. para akong nanlambot sa mga sinabi ni Jem, Papa Dudut. Akala ko ay wala na akong ginagawang tama. Pero meron pa rin pala. Sinabi niya yon sa akin at pinaramdam niyang ayos lang na maging ako. Hi, Ma'am Vilma. Minahal dahil doon. Bagyo diri, Ma'am Vilma. Siya at nagpasalamat. Ay, sorry. Pinangako na araw-araw, walang palya. Sasabihin ko sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Araw-araw may lambing, araw-araw siyang maganda para sa akin. Hindi ko ikakahiya na hawakan ang mga kamay niya at halikan siya sa harapan ng maraming tao. Kung yun ang paraan para maramdaman niyang minahal
Da! Mahal ko si Jem. Sila na mga bata. Aayusin ko kung paano maging tamang lalaki para... Sana all! Hindi man ako nauna sa buhay nila, pero sisiguraduhin kong hindi ako ang mag-aabandona sa kanila. Malamyaman ako sa paningin ng padre de pamilya nila, pero papatunayan kong Da! Nawala ang mic. Nara. Lera ginis Rodel da. Ito no, talag saon naging lalaki ng mga hindani ka barangay, pero ana lagi no di mo ko na para sa ako di mo ko na magmatter gud ang lihok sa katao para gid lugar nga kanang dapat mao gid yung ginapakita lugar.
Astig lagi kay ka, no? Siga kay ka, pero responsable man kasi mo mga anak, responsable man kasi mga asawa. So, aga po na ipulos ka barangay. Pero paminaw na ko ani kay murag sila gid ang magkakuan na magkatuluyan sayo pa kung kuan ganina assumption ka barangay. Si Rodel o Sinri mo dayon. Pero kaya lagi kay kabalik-balik pagod ang yang ex. Dapat dili na mo balik ang ex, iban na sa didto. Or ano na lang magsabot sila kay ang balay sa iya man katong ex. Magtigom na lang sila sa kuan iyang partner no, palit sila gilang kaugalingong balay para at least wala na kuan, wala na sasaw didto. Dili ba na pwede papat subs kay naama na sila yung mga anak. Lagi pod no. Naman gud sila yung anak ka barangay so bisitahon nga po niya ba. Pero kaya lagi makita man nimo sa babae nga di na siya interesado kay ana lagi ang lalaki walay words of affirmation, walay love language. Murag gaduda na nung kuan ni Henry ka barangay kung unsa ba gini si Henry. Lain na ba kay siya makaasta kang kuan kang Rodel? Murag yang gabantayan ang lihok ba no? Di ba kaya ni ano si Henry ka barangay? Malalaman natin sa susunod na kabanata kay mag-commercial sa amin. Ikaw na po, maunang andang na kumubiya sa akong mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Tuwa sa amin sa Barangay. Salasad na sa babae Papa Chops ngano mang gyud tubayan pa ng lakiha. Unsay tubayan Sir Jess? Sagdain na lang na lakiha importante dili magpaukay ang babae sa iyahang ex. Papa Chops type ni Henry si Rodel. Baki. Ay Baki, unsay Baki oy. Uy, wala ta kabalo no basig. Kasi ang gabalik-balikan ni Henry dito, dili ang yang ex, kung dili si Rodel. Makaduda, maka Henry, oy! Pero kala lagi no guys, siyempre, naman ko sila yung anak doon. Tapos, usag yun ang balay. Ang balay nga gipuyan, no? Iyahan man ni Henry. So, siguro, feel siguro niya nga, kuhan gapon siya sa pamilya, pero lagi bulag naman gud sila. Mas maklaro man gyud nimo sa although ganina abigin ako nga magbalik no sa bisita pero ang babae dili naman magay musugot nga mas musugot pa si Rodel nga dito matulog pero si yang partner di man musugot no kay kung dito sa matulog aw lami kay tulog kay Uratex ang kutson ka barangay kay labi na nga ang Uratex no kay awarded platinum for most trusted brand in the mattress category by Reader's Digest for 17 consecutive years. Na may kaigda-higda sa munta kay ulan-ulan. With over 50 years of expertise, Uratex continues to innovate, giving Filipinos the best sleep today and tomorrow. Uratex, the sleep specialist. The best part of the day.
Morning kape ni Papa Arnie. O niya, the good thing about this one, kining Ay! coffee and EXO 17-in-1 coffee mix, dili pagit siya hapdos sa kuto-kuto. Bading. Pagkatsada, magiging kayo mga kabarangay. Naka-Facebook live gyapon si Papa Chops. So, gikan ko sa gawas ka barangay. Kusog-kusog na gid ang ulan. Oh, bapa ni Mitch Kinyaw. Kusog na ang ulan diri sa Kugma. Noy amping mga kabarangay. Unta inyuhang mga anak nga inyo pang sunduon. Nakakuha na, nasundo na ninyo. Tapos katupong mga sa mga estudyante pod no, once gani mag-declare og klase, uli din mo diretso sa inyong balay. Oh, dili ni siya time sa kanang pag-happy-happy ka barangay no, uli diretso sa balay. Ano ba hangin? Kay kusog na kaayo ang ulan. Hangin ba hangin? Ang hangin. Hangin pod. Wala ko gawas. Nagid na bay. Ang sinasabi Pakita na, gid. ang Palagig nun ka diyan babae kag lihok pero gentleman man ka. ng tama ay uusbong at titibay ito. Ganon ang nangyari sa pamilya ko. Oo, sariling pamilya ko na ang tingin ko kina Jem at Yeah, kahit na ba yun? Kung Murag yung partner ba? papa o tatay ng mga bata ay gugustuhin ko. Kaya lang syempre, bilang respeto kay Henry, dapat isa lang akong stepfather. Tito o kuya lang dapat ang itawag sa akin. Hindi na pwedeng lumagpas pa sa tatay o papa. Kontento naman ako doon. Kasi kahit hindi nila ako tinatawag na papa o tatay, pero pinaparamdam Dire nila sa rin akin ko bay ang kasi kapir ako pagmamahal dire nila. bay. Sa Papay akin discount sila sets mo. nagsasabi ng mga nararamdaman nila. Komportable Suspended ang ubang trabaho. Kung nanguli sila, dapat pag-uli nila gikan sa work. Mag-inom og DTX coffee. At sa part ko ay nakaka-proud yun ha. Kasi ang sarap sa pakiramdam na pinagkakatiwalaan ka ng mga bata. Yung feeling nila sa safe sila sa akin. Yun naman ang gusto kong iparamdam sa kanila palagi. Ang maramdaman nilang safe sila habang kasama ko. Ayos na sana ang lahat. Maganda ang dynamics. Ala, unsa ka bay? Nagbago ang lahat or nagbabago ang lahat kapag dumarating o biglang sumusulpot si Henry. Mao lagi ga anak mo si Henry God. Hindi nito sinusunod ang pinangako nito kay Jem na magsasabi muna bago dumalaw. At ginawa niya yon, ginagawa niyang madalas kapag wala sina Jem at mga bata sa bahay. Mukhang ako talaga ang pinupuntirya niyang dalawin. Uy. Papa Dudut. Henry? Oh. Papa Arnie, ugma na nato isigway ang atong commercial. Bawi lang tawag ba? Ang mga pagsigway na gulo ba sa endorsement mo. Ako ka Papa Arnie, man ako na natunan. Sa una, di ba ko ilala? Oh, Henry, napadalaw ka. Wala sila Jem ha. Alo, Wala rin ang mga bata. alo, Hindi ka ba nasabihan? Nasabihan naman. alo. Alam kong nasa bahay sila ng lola nila. Ang ganda ng apron mo ah. Alo, Bulaklakin. Salamat. Regalo to sa akin. sila ra duwa. Namin. Hindi kailangan ka ba kaya ka nandito? Parang, gusto mo ba ng hot chocolate? Brownies. Meron ako mga binig na pastries. Nasa ref. Dapat bawal ng mga bata yun bukas eh. Pero pwede ka naman tumigil kahit isa. Hot chocolate? Brownies? Sa akin? Rodel naman. Yun lang kasi yung nagawa ko eh. Hindi pa ako nakakapag-grocery. Bukas pa. Ikaw din ang nag-grocery? Oo. Parang hindi na mahirapan si Jen. Ako rin na Saan na nagluluto magkaanak? para sa amin ng mga bata. Hindi ko alam na ikaw Asan na ka pala magkakablo? nagsusot ng saya sa bahay na to. Naku. buti na Makdo mga sa nandun. SM or Makdo Wala diya sa na Kwan? kasong lalaki magluluto mga malengke. Huwag mong sabihin si Jem ang provider dito sa Kusog na ba bahay. kayong ulan? Kusog na ba kayong Masasagot hangin? na talaga kita. Ni minsan, hindi sa gumastos sa mga bayarin dito sa Ayaw bahay. na sa gawas Kami diya. pang dalawa. Kusog ang hangin ha. Ay, hindi ha.
magpapaka-alpha ka sa kanya, hindi yan mag-aabot sa'yo ng pera. E-enjoy na lang niya ang buhay prinsesa dito sa bahay. Nakakapaw na, na-enjoy ba din niya katong time na sila? Kailan pa nag-ambag ng pera ang prinsesa sa bahay? Kakabasa mo yan ng fairy tale. At ikaw, Rodel, ha? Huwag mong susubukang basahan ng mga fairy tale ang mga anak kong lalaki. Tatamaan ka talaga sa akin. Walang ganon. Kahit itanong mo pa sa kanila. Puro nga horror ang pinapanood namin eh. Nakukwento ba nila? Medyo nakakatakot talaga ng pelikula yung binipili ko. At proud ka ron. Samantalang binida sa akin ng mga anak ko na mas malakas ka pa raw tumili kaysa sa nanay nila. Biruan lang namin yung tili na yun. Para ma-excite sila sa pinapanood namin. Hindi ko na alam kung paano ka kakausapin. Hindi kita maintindihan. Henry, huwag mo sana mamasamahin ha, pero ayos naman ang mga anak mo sa akin eh. Huwag ka na mag-alala sa kanila. Kasi masaya naman sila kapag kasama ako. Napoprotektahan ko naman sila kahit papano. Napoprotektahan? Ang lamya mo nga eh. Paano mo sila mapoprotektahan kung nagsusuot ka ng bulaklaki na apron at gumagawa pa ng brownies at hot chocolate? Hindi naman basihan ang pagbibig ng brownies para maprotektahan mo ang pamilya mo. Mo good. At para sabihin ko sa'yo, masarap ako magtimpla ng hot chocolate. Subukan mo muna kasi. Siya man lagi, wa man niya nabrigtan. Isog naman siya. Tingin mo, kulang ako. Pero sabi naman ni Jem, ayos lang yung mga ginagawa ko para sa kanila mag-ina. Hindi naman siya Dual nagre-reklamo. differences, mga Sa labo. ngayon, ayos lang sa kanya. Sa ngayon, hindi pa siya magre-reklamo. Pero kilala ko si Jem. Pag tumagal kayo, isusumbat na niya sa'yo lahat ng mga napapansin niya. Pustahan tayo. Iyang pagiging malamya mo, ipapamukha niya sa'yo balang araw yan kapag natauhan na siya. Lalo na kapag nakita niyang hindi ka karapat-dapat na maging haligi ng tahanan dahil hindi mo sila kayang protektahan. Sana naman hindi ka mahusga kagad. Kung ayaw mong husgahan kita, huwag kang magpakita ng mga bagay na kahusga-husga. Hindi na ako nakaimig noon at hindi ko nga rin siya natingnan ng maayos. Nakatingin lamang ako sa may sahig. Kaugang Lakers, may. Kunwari ay may napansin akong dumi sa suot kong tsinelas. Maya-maya pa'y biglang hinila ni Henry ang suot kong bulaklaking apron. Nagulat ako. Hindi ako kaagad nakariyak. Bigla niyang binato sa mukha ko yun at saka mabilis na tumalikod para umalis na. Naiyak na lamang ako sa pangdadaot niya sa akin. Napahiya ako sa ginawa niya sa unang beses nasaling ang pride. Lagi, okay ra. Suot pangikog pink na. Lalo na sa pagtabo ng apron Ako maging headphone sa akong pang DJ, pink man gani na. Umasta. Sa dinahaan na din. Kahit malamya ako ay hindi naman ako bakla. Oh, di ba? Sa sarili ko na Diba? lalaki ako at masyado lang sigurong feminine. Ako. Hindi ako tanga. Pinapaalala ko lang ang usapan niyo ni Jem na dadalaw ka lang. Balik-balikan lagi na sa Rodel, bay. Murag, Bakit? Isusumbong mo ba ako sa ex-missus ko? Hindi kita isusumbong sa girlfriend ko. Huwag ka mag-alala. Ah, ganun ba? Akala ko kasi
chismosa. Umalis ka na lang, Henry, kung wala ka namang ibang sasabing importante. Magpa-plancha pa ako ng uniform ng mga bata. Akala ko naman, tigasin na. Taga-plancha ka na rin? Talaga ba? Bukas, ano na ang gagawin mo? Taga-manicure ni Jem. Marami nang ginagawa si Jem lalo't nagkasakit ang nanay niya. Kailangan ko siyang tulungan sa mga gawaing bahay. Kailangan mo siyang tulungan o talagang na-enjoy mo lang ang mga gawaing babae? Masama ba kung oo? Wala ka na talagang pag-asa. Tapatin mo nga ako, Henry. Nako, pati pagtatalak Di ng naman ko na mag-matter karon day. mo na rin. Wala na talaga to. Tinabanga na karon, tinabanga. Alam mo kung ano bang nakuha ko sa mga babae? Yung galing nilang bumasa ng isang tao. Oh, anong gusto mong puntoin dyan? Na kaya ka nagiging dominante sa akin para iparamdam na hindi ako bagay sa bahay na to. Na ikaw lang dapat ang kilalanin na leader. Hindi ka naman talaga bagay sa bahay na to. Tama ka. Dahil gusto mo, ikaw pa rin ang haligi ng tahanan. Hindi matanggap ng pride mo na may bagong lalaki na dito. Pakiramdam mo, threat ako sa'yo. Threat? Sige, ano ba ang iniisip mo? Papakinggan kita. Kaya ka ganyan kagaspang sa akin dahil hanggang ngayon, mahal mo pa rin si Jem. Da, Gusto mong bumalik sa kanya. da, Kasi, nagsisisi ka dahil meron na siyang pinalit sa'yo na nagpapasaya sa kanya ngayon. da, Sorry ka na lang, Henry. Pero ako na ang mahal niya. da, Ang hirap kontrahin ang mga sinasabi ko kasi totoo lahat, no? da, Hindi ko naman itatanggi na mahal ko pa rin si Jem. da. Pero hindi ko na siya gustong bumalik sa buhay ko. Huwag kang mag-alala. Pinapaubaya ko na ang mag-iina ko sa'yo, di ba? Pinapaubaya? Parang hindi naman. Bantay sarado ka nga palagi. Hindi ako makagalaw ng maayos kasi bawat gawin ko, pinamumukha mong laging mali ako. Ay, pati emosyon ng babae nakuha mo. Wala ka ba kahit katiting na pagkalalaki man lang? Bakit ba ganito ka sa akin? Dahil kailangan ng mag-iina ko ng poprotekta sa kanila. Pinoprotektahan ko naman sila sa paraang alam ko. Eh, sa time bitaw niyo, wala man niya naprotektahan. Ano lang gumawa? Total, ikaw lang naman may alam kung paano sila poprotektahan. Eh di sige, ikaw na. Sige lang, ikaw na. Kailangan kita para protektahan sila. Hindi kita maintindihan. Diretsahin mo na lang ako. Para ka rin babae. Puro putak. Hindi mo madiretso kung ano gusto sabihin. Ayos ka lang? Sorry kung may nasabi akong hindi maganda. Hindi ko yung sinasadya. May tahaning na ang buhay ko. Ano sabi mo? Kaya kailangan kitang maging matatag para makayanan mong maging haligi nila. Dahil hindi ko na alam kung hanggang kailan ko yun magagawa para sa kanila. Teka, alam ba to ni Jen? Hindi pa. Halika, sabihin natin. Sasamahan kita. Kailangan niya tumalaman. Hindi pwede. Hindi. Rodel, iniwan ko siya nung nalaman kong may malubha na akong sakit. At pinangako ko sa Okay. sarili ko na hindi niya yun malalaman. Grabe yung plot twist ah. Hindi mo yun sasabihin. Karapatan niyang malaman yun. At karapatan ko rin maging matatag at malakas para sa kanila. Ako ang haligi. Hindi ako pwedeng makitaan ng kahinaan. Kaya bago pa ako tuluyang manghina, kailangan ko nang makalayo sa kanila. At higit sa lahat, kailangan ko matulungan ang bagong magiging haligi nila. Ikaw yun, Rodel. Konti na lang ang panahon na natitira sa akin. Kailangan kong makita na mapoprotektahan mo ang pamilya ko. Hindi ako matatahimik kung hindi mo yun magagawa at magpapabaya lang ako. Yun ang unang beses na makilala ang tatay ko pero hindi yon kakulangan sa parte ko para maunawaan ang pinagdadaanan ni Henry. Isa siyang ama, isang asawa. Wala naman siyang ibang hangad kundi ang maging matibay na sandigan ang kanyang
Giingon niya ba? Tungkol sa sakit niya. Saka na lang daw pwedeng malaman ng kanyang mag-iina ang kalagayan niya kapag nasa loob na siya ng kabaong at hindi na niya makikita kung paano sila magluksa at maging mahina dahil sa pagkawala niya. Hindi raw kasi niya kayang makita na madurog ang mga anak niya kapag nalaman nilang may taning na ang buhay Sabi ng ba? ama nila. Baka mas lalo lang daw siyang manghina Sabi ba? at mawala ng respeto sa sarili niya bilang isang ama dahil hindi niya magawang i-shield ang mga anak niya sa ganong pagsubok. Hindi ako sumang-ayon sa kanya roon, pero ano bang magagawa ko kung mas nananaig ang pride niya bilang isang lalaki? Hindi man nakawalan ba? Ano dapat kong gawin sa sitwasyon ko? Sana'y matulungan ninyo ako at kung sakali lang ay baka may tips din kayo kung paano maging haligin ang tahanan tulad ng gustong mangyari ni Henry sa akin. Tips na! Tips na! Pero hindi ko alam kung paano yon sisimulan. Maraming salamat po. Ako ang inyong kapuso at kaba. Grabe nga plot twist ah. Hindi ko yun in-expect, Papadudut. Pero kung ako siguro si Henry no, isa ba siguro na ako ni nga indani ako ang situation karon. Kay lisod pud kayo no nga kanang imuon na nimo imong problema. Tapos kay Rodel pud nga part, although di pa man ko amahan Rodel, pero ka-relate ko sa imuha Rodel kay ako nagdako man pud ko nga kanang wala akong papa ka barangay no. Pero nailan ako akong papa ha. Nailan ako akong papa pero kanang nagdako gid ko ba nga akong mama mo ginagpaka-inahan og pakaamahan sa kuha. So sa giingon ganina, I think napakita naman siguro niya on how to be a father ka barangay niya. Dili sab lalim no. Di sab gyud na lalim magpakaamahan ka na kuan pag yun ka ng sa dili pag yun nimo anak ha. So grabe na ano, believe kay ko nimo Rodel. Sana all. Sana all na siya no. And I think dili lang sad si Rodel ang makarelate ani no sa ato pong mga kabarangay. They are doing their best on how to be a good father. Anak lang. Oh, kaysa naman tong uban nga
ginapasagdan yun nila bitaw no, wala nila gigampanan kung unsa gid ang ilahang responsibilidad, no. And it's not monetary alone, no, dili lang kay maka-provide ka, okay na siya. Kailangan po nag-time ang imuhang anak, kailangan nagkanang banding, tapos respeto na lang po, no, respeto po sa panimalay. Kaya mag-reflect ba na siya ka barangay, mag-reflect po na kung sa imong treatment sa imong anak, mupod ng kanang nakasanayan sa imong anak. So dapat careful ta, with love and respect. Diba? Ako man gani kabantay bata imbis ako ang lalaki. Lagi dili na mo kuno siya big deal karon, no. Di na gina big deal kana bitong mga nakasanayan sa una nga dapat ang babae gid ang magluto, dapat ang mama gid ang magbantay sa bata. Lahi naman gud karon nga generation ka barangay. Importante tinabanga. Pag tinabanga tapos kanang walay toxic. Once gani toxic na ang ng pamilya, ay po kaganahan na nagkuan, di nakaganag tingog-tingog, di nakaganahan og kuan paningkamot. Imong anak pod maapektuhan na. Ano lang. Okay, bye. Kusog na kayong ulan, kusog na pod ang hangin. Ingat ba mo ka barangay ha, kung wala mo yung mga lakaw din nga importante. Nga need na ninyo mo uli na mo sa inyong balay, no, bantayi ang inyong balay, inyo pong mga anak nga wa pa nasundo sa eskwelahan. Kay 1:19 na sa atong oras. Time check is brought to you by Eskelan, enjoy ang kinabuhi kung mo bye-bye sa agay. With Eskelan, mas mutala para sa agay.